Hello everybody! Welcome back to our channel. For today's video, samahan nyo kami para sa ating Jubilee Pilgrimage kung saan bibisitahin natin ang 4 na mga pangunahing simbahan dito sa Roma at papasukin natin ang 4 na holy doors na binubuksan lamang every 25 years. At ang ating first stop ay ang Santa Maria Maggiore. Ang Holy Door ay isang pintuang sumisimbolo ng awa, pag-asa at bagong simula. Kaya naman sa pagpasok natin dito, inaanyayahan tayong iwan ang bigat ng nakaraan at buksan ang ating mga puso sa walang hanggang habag ng Diyos. Sa aming pagpasok sa Holy Door kasabay ang ilang mga deboto, malinaw ang mensahe, ang pananampalataya ay patuloy na naglalakbay. Ang pintuang ito ay saksi sa libu-libong kwento ng pagsisisi, pasasalamat at panibagong simula. Sa bawat hawak at hakbang papasok, muling binubuksan ng mga puso para sa awa, biyaya at liwanag ng Diyos. Dito, ang oras ay bumabagal, nagbibigay daan para sa pagninilay, pasasalamat at pagbabalik loob. Ang simbahan ng Santa Maria Maggiore ay isa sa 4 na pangunahing basilika sa Roma at ang pinakamatandang simbahan sa kanluran na inialay kay Mama Mary. Itinatag ito noong ika-4 na siglo at patuloy na tumatayong saksi sa pananampalataya ng milyong-milyong mga deboto sa loob ng mahigit 1,000 taon. Makikita sa loob ng simbahan ang mga kahanga-hangang mosaic na naglalarawan ng buhay ni Maria at ni Kristo at patuloy na nagpapaalala sa atin ng dakilang papel ng Ina ng Diyos sa kasaysayan ng kaligtasan. Dito rin matatagpuan ang mga relikya na inuugnay sa sabsaban ng batang si Jesus, isang paalala ng kanyang mapagpakumbabang pagsilang. Sa loob ng basilika, matatagpuan ang isang tahimik ngunit makapangyarihang lugar, ang himlayan ni Pope Francis, kung saan ito'y walang anumang karangyaan o palamuti, kundi isang paalala ng kanyang buhay na inialay sa kababaang loob at paglilingkod. Dito ang katahimikan ay nagsasalita tungkol sa isang pastol na piniling maging malapit sa mahihirap at mga aba. Sa aming paglabas ng simbahan, baon-baon namin ang panibagong pag-asa at ang mas malalim na pananampalataya. At sa ilalim ng Christmas tree na ito, kami nagsama-sama bilang isang pamilya. Simple pero masaya at may kulitan. Dayuan tatay, magpunta kayo doon. Tayo. Nakakiss kayo tapos... Huwag na mag-kiss, nakakaya. Day. Kiss pa. Oh. Day, nanas. From Santa Maria Maggiore, let's go straight to our next stop, ang San Giovanni Laterano. Ang simbahang ito ang opisyal na katedral ng Obispo ng Roma, ang Santo Papa, at tinaguriang Mother of all Churches sa buong mundo. Ang Holy Door ng Basilica of San Giovanni in Laterano ay isang obra ng sining na nagsasalita sa pamamagitan ng obra at detalye. Ito ay nilikha ng isang Italian sculptor na si Floriano Bodini gamit ang bronze upang bigyang buhay ang tema ng awa at kaligtasan. Sa bawat relief, makikita ang galaw ng bawat katawan, lalim ng ekspresyon at ang tensyon sa pagitan ng paghihirap at pag-asa. Pagpasok ng simbahan, agad mapapatingala sa napakadetalyadong kisame. Isang obra ng Renaissance art na nagpapakita ng karangalan at kasaysayan ng simbahan. Sa harap matatagpuan ang altar, ang sentro ng liturhiya at pananampalataya. Sa ilalim nito makikita ang rebulto ni San Giovanni Battista, ang patron ng basilika. Matatagpuan din dito ang libingan ni Pope Martin V. Sa kanyang panahon bilang isang Santo Papa, muling nagkaisang simbahan matapos ang halos 40 taong pagkakahati. At tulad ng sa ibang mga simbahan, maraming deboto rin ang naghahagis ng barya. Simbolo ng pag-iwan ng intensyon, kahilingan at pasasalamat. Number one, Nana is back. Numero 2, for the family. Numero 3, for Lola. Per Lola. And number 4, for everyone. Ang ikatlong holy door na ating papasukin ay ang Basilika ng San Paolo fuori le Mura. Medyo mahaba ang pila dito pero buti na lang at may mga dala kaming sandwiches. Kaya habang nasa pila, kumain na muna kami. Ang Basilica of St. Paul outside the walls ay itinayo kung saan inilibing ang apostol na si San Pablo.
Mahigit 1,000 taon nitong dinarayo ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo. At ngayon, habang nakapila kami sa pagpasok sa Holy Door, dala namin ang parehong pananampalataya at pag-asa na nagbubuklod sa mga pilgrims noon at ngayon. Sa pagdaan natin sa Holy Door or Porta Santa na ito, pinapaalala sa atin na walang sino man ang hindi kayang baguhin ng awa ng Diyos. Ang kasalukuyang Holy Door na nakikita nyo ay gawa sa gilded bronze ng sculpture na si Enrico Manfrini. Ito ay inabot ng maraming taon bago matapos at mailagay sa Jubilee year noong 2000. Ang disenyo nito ay naglalarawan ng mahahalagang eksena sa kasaysayan at kaligtasan ng buhay ni St. Paul. Ito ay simbolo ng tradisyon ng Jubilee na ipinakilala noong 1300 ni Pope Boniface VIII. Sa bawat pag-aplos namin sa Holy Doors, kami ay may kanya-kanyang panalangin. At sa paniniwala, posibleng gumaling ang aming mga sakit, right after hawakan ni Raf ang Holy Door, ito ang gusto niyang gawin. Lalagay ka sa bako. Oh, grazie tesoro mio. Lalagay ko din sa ulo ko. Bakit sa ulo? Dahil lagi na i-stress ang ulo ko dahil lagi kong ganun. At dahil dyan, holy water check muna tayo. Deep ng kamay bago tuluyang pumasok sa simbahan. Instant refresh. Parang spiritual sanitizer pero holy edition. From main character sa labas to humble pilgrim real quick. Dito makikita nag-enjoy si Rafa sa harap ng Byzantine bronze door. Ito ay 900 years old na nagmula pa sa Turkey at dinala dito sa Roma noong 1070. From Basilica of St. Paul, let's go straight ahead to our next and last stop, ang San Pietro. Halos takip silim na nang dumating kami sa Vatikano at katatapos lang din ng ulan. Pero dahil isa ito sa mga puntahan ng mga turista, kahit gabi na at rain or shine, marami pa ring tao. This is the last holy door that we are going to explore para makumpleto natin ang 4 na major churches ng Jubilee. At yan nga, nakapili na kami dyan and just waiting for our turn para makapasok. Ilang beses na rin kaming pabalik-balik dito sa St. Peter, pero this is the first time na kami ay papasok sa Holy Door. At habang tumatawid tayo sa threshold na to, iwan muna natin yung bigat, yung doubts, at yung mga what-ifs. Pagpasok mo, hindi ka na pareho. Because sometimes, one step of faith is all it takes to open something bigger than you. Pero alam mo ba na noong unang panahon, ang Holy Door ay tinatakpan ng literal na pader o brick wall kapag hindi Jubilee. Sa pagbukas at pagsimula ng Jubilee, pinamartilyo ng Papa ang pader, simbolo na winawasak ang hadlang ng kasalanan at binubuksan ng daan ng awa at kapatawaran. Pagkatapos ng Jubilee, muli itong isinasara at binibrik. Pero noong taong 1975, itinigil na ang pagmamartilyo ng Holy Door para sa safety at mas simpleng seremonya. Pero kahit simple, ramdam mo pa rin ang bigat ng kasaysayan. Kaya naman, huminto muna akong saglit para namnamin ang pagkakataong ito para magpasalamat, magdasal at humingi ng kapatawaran. At sa bawat paghaplos ko sa Holy Door at bawat paghinga ko, ramdam ko na connected ako sa lugar. Pagpasok mo sa loob, ibang level na kaagad. Hindi na pinto ang dinadaanan mo, kundi centuries of history na ang bubungad. Ang St. Peter's Basilica ay isa sa pinaka-iconic na simbahan sa buong mundo. Sa gitna ng kisame ng St. Peter's Basilica, makikita ang bilog na disenyong ito. Ito ay isang dome na sumisimbolo ng langit. Dinisenyo ito ni Michelangelo in the 16th century inspired by the Pantheon in Rome. Matapos ang kanyang pagkamatay, tinuloy at tinapos ito ng ibang arkitekto, ngunit nanatili pa rin ang kanyang vision. Ang bilog na ito ay hindi lang basta dekorasyon. It represents eternity, perfection, at ang presensya ng Diyos na nakatingin mula sa itaas. Ito naman ang listahan ng mga naging Santo Papa sa Vatikano. Sa kasalukuyan, mayroong 266 opisyal na kinikilalang Santo Papa sa kasaysayan ng Simbahang Katolika mula kay St. Peter hanggang kay Pope Francis. Nandito rin ang libingan ni Pope John Paul II.
isang tahimik na lugar ng panalangin at pag-alala sa kanyang banal na pamana. Sa ilalim nito matatagpuan ang Vatican Necropolis o tinatawag ding Scavi, isang ancient Roman burial ground doon pang 1st century na tinatawag ding City of the Dead. At ngayon nga, natapos at nakompleto na natin ang pagpasok sa 4 na holy doors ng Jubilee. Isang biyaya at milestone sa ating faith journey. And hopefully, sa muli nitong pagbubukas in the next 25 years, muli natin itong ma-experience. Salamat sa Diyos and thank you for watching!